Doon sa mga empleyadong nag-resign tapos hindi nakapag-comply ng rendering period na 1 month or 30 days. Nagugulat sila na biglang ang naging status nila sa company ay terminated, no? Tapos sinisingil pa sila ng damages. Ang rason kasi diyan na sa ilalim ng labor code natin sa article 300 may nakalagay diyan na ang empleyado should notify the employer of the resignation 30 days or 1 month before, no? Now, kapag hindi na comply, then liable for damages yung empleyado. Kaya nangyayari dyan, ginagawa ng mga employer considered as first AWOL, then nagpa-progress into abandonment of work, then abandonment of work is termination. Samahan nyo ako i-discuss natin yung topic na to, no? Magbumotor lang ako kasi hindi ko to napaandar nung New Year eh. So, in fact, mula pa nung December, nung Pasko, hanggang New Year, hindi ko to napaandar. So, I'm not sure. Ayun, umandar pa yung battery. Preparing na tayo para sa biyahe. Ikot lang dyan lang sa may Rockwell sa power plant. By the way, before tayo mag-discuss, ilagay ko muna yung shoutout natin dito, yung mga followers natin sa Facebook at mga masugid nating subscribers dyan sa ating YouTube channel. Again guys, maraming salamat sa inyo. And yun, pag-uusapan natin ngayon na habang bumibiyahe yung tungkol sa resignation na naging termination ng status tapos sinisingil pa ng damages. And before we proceed, panoorin niyo muna ang ating YouTube rules. Nandito. Itong pag-uusapan natin, nanggaling ito sa question ng ating subscriber, you know. Yun na nga, similarly yung question niya, takang-taka siya kung bakit nag-resign naman siya. Yun nga lang, dahil sa emergency case ng father niya, hindi niya nabuo yung 30-day rendering period, no? Ngayon, ang ginawa sa kanya, naging terminated ang status niya at sinabihan pa siya na may babayaran siyang damages. So, kung siyempre ilagay natin yung sarili natin sa kanya bilang empleyado, halimbawa, asang-asa ka na magiging resignation ng status mo sa kumpanya, no? Tapos biglang terminated pala, tapos ngayon may babayaran ka pang damages. Now, ano ba yung rules pagdating dito? There is no doubt na ang resignation ay karapatan ng isang empleyado yan. Nasa batas naman yan eh, nasa Article 300 ng Labor Code, no? Dating Article 285 yan. Ngayon, itong resignation na pinag-uusapan natin, ito yung nasa paragraph A. Ito yung voluntary resignation kasi ang paragraph B niyan involuntary resignation, ano? Mga parang abuses, unbearable treatment, yan sa paragraph B. Itong topic natin ngayon sa paragraph A lang to, voluntary resignation, yung nag-submit ka ng resignation mo, no? Now, itong resignation sa paragraph A na voluntary resignation, it doesn't matter kung anong rason ng resignation dito. Pwede itong ilang empleyado ayaw na talaga magtrabaho, yung empleyado uwi na ng probinsya, ang empleyado magpapahinga na lang muna, magpapakasal na, mag-abroad. So, it doesn't matter kung ano yung mga personal reason niya. Ang requirement lang ng batas dito sa Article 300 na kailangang magbigay siya ng notice sa kanyang employer 30 days before the effective date ng kanyang resignation. Ngayon, kapag hindi siya nakapag-comply doon sa 1 month advance notice, no, sa kanyang employer, yung employer niya may hold him liable for damages. As to how much yung amount ng damages, hindi naman sinasabi ng labor code, no? Silent naman yan. But obviously,
yung damages na sinasabi dyan is actual, hindi moral, hindi exemplary, no? Actual damages. So ibig sabihin si employer has to account kung ano ang mga damages na na-incur niya out of the failure of the employee to observe the 30-day rendering period. Take note as well na nakalagay sa Supreme Court decision na ang resignation ng empleyado para maging effective kailangan may acceptance ng employer, no? So accepted ang resignation. Now, syempre that will take us to the question na effective sa kaninong perspective ni empleyado o perspective ba ni employer yan? Boy, tingnan nyo naman yan si kuyang cyclist, oh. Takip na takip yung tenga niya ng kanyang headphone. Kuya, sana naririnig mo yung mga sasakyan sa gilid mo. Ingat ka sa biyahe mo. So bale ang acceptance ng resignation, walang kinalaman yan para sagasaan ng karapatan ng isang empleyado against involuntary servitude, no? Kasi labag na sa ating constitution yung sa pilitang pagtatrabaho. Hindi nasaklaw ng acceptance ng resignation yon. Bali lalabas ngayon dyan na ang resignation na ang acceptance ng resignation ng employer only happens at the perspective of the employer. Ang ibig sabihin, para i-enforce ni employer yung kanyang mga karapatan sa sitwasyon. Ano ba yung karapatan ni employer sa sitwasyon? Kapag si employer hindi niya tinanggap ang resignation ng empleyado, ang ibig sabihin, hindi niya kinoconsider na putol ang kanilang employer-employee relationship, kasi nga sa ilalim ng batas nire-require pa niya si empleyado na mag-render ng 30 days. So in short, dahil si employer ang mayroong tinatawag na benefit of the period, pwede niyang ipilit ang 30 days. Nasa kanya yung benefit, ayaw niyang i-waive. So ang ibig sabihin, dahil may karapatan si employer sa 30 days, correlatively or sa kabilang side ng kanyang karapatan ay ang obligasyon naman ni empleyado na sundin ang pag-render ng 30 days, no? Walang kinalaman na ganyan sa involuntary servitude. Ngayon, si employee naman, pwede niyang i-insist ang kanyang karapatan na hindi siya pwedeng pilitin magtrabaho. Hindi siya pwedeng halimbawa ikadena sa kanyang lamesa or ipaaresto sa pulis para piliting pumasok sa trabaho. Hindi pwede yun kasi unconstitutional lang ganun, dahil bawal nga sa ating constitution yan. Pero kahit na pwedeng ipagpilitan niyang hindi na siya pumasok, sisingilin naman ngayon siya ng damages ni employer sa kung anumang magiging resulta ng hindi niya pag-render ng 30 days sa kanyang resignation. So mangyayari, si employer, dahil hindi niya tinanggap ang resignation, para sa kanya wala pang napuputol na relasyon for 30 days dahil hindi naman dahil hindi nga nakapag-render si employee. So ang ibig sabihin nun, na kinukonsider niya pa rin may employment relationship. Dahil kinukonsider niya na may employment relationship, si employee ngayon may obligasyon pang pumasok. Kung hindi na siya papasok, si employer ngayon i-activate niya ang kanyang karapatan na tinatawag nating management prerogative. The prerogative to dismiss employees na hindi sumusunod sa kanyang rules and regulations o nag-commit ng gross and habitual neglect of duty na nakapaloob sa paragraph B ng Article 297 ng Labor Code. Kung hindi tinanggap ni employer yan, ang ibig sabihin, pwede niya ngayong i-compel si employee na pumasok, no? Na kapag hindi pumasok si employee,
pwede niya ngayong i-terminate for abandonment of work. Kasi ang abandonment of work is a species of gross and habitual neglect of duty, sabi ng ating Supreme Court. Ngayon, ando na tayo, di ba, na pwede niyang singilin ng damages. So, in short, hindi nga niya papupwersa pumasok sa opisina ng si empleyado kaya kung ayaw na nito physically, pero pwede niyang pagbayaran ito ng damages at pwede niyang i-terminate ito. Ngayon, sa damages, automatic ba na may damages agad yan? In my view, hindi yan automatic na may damages kasi kailangan ma-establish pa rin ni company kung paano nagkaroon ng damages out of the failure of the employee to satisfy the 1 month advance notice ng kanyang termination. So dapat magbigay ng computation dyan si employer, no? Pag tinanong, kasi karamihan sa mga employer dyan nag-hold ng sahod, yung mga 13th month pay and other benefits, sino-hold na nila yan. Kailangan mag-provide sila ng statement of account kung ano-ano yung mga danyos na na-incur because of what happened, failure of the employee to render yung 30-day turnover. At yun ang sinisingil nila ngayon against the employee for damages. Kailangan ma-account nila yan kasi that should be yung actual damage. Hindi yan pwedeng moral damages or exemplary damages, no? It cannot be in that nature yung damages na pinag-uusapan. Dapat ma-establish niya yan, no? So sa ganitong sitwasyon, ganun ang nangyayari. Nagkakaroon ng interplay yung karapatan ni employee against involuntary servitude at ang karapatan naman ni employer sa kanyang benefit of the period na 30 days para doon sa advance notice para mapagandaan niya naman ang pag-alis. Na ang sabi ng Supreme Court, yung purpose niyan para makapag-hire siya ng kapalit. Dahil pag hindi siya nakapag-hire ng kapalit, maaring meron siyang gagastusin dyan. May mga special overtime na sang ibang empleyado dyan, mabigla siyang mapapagastos sa mga headhunter dyan, sa job ads. Ang daming pwedeng resulta niyan, lalo na kapag halimbawa may sa IT yan na merong server na masisira, may mga accounting na work na magiging overdue, etc. So may actual damage na pwedeng mangyari. Yun nga, kailangan lang i-quantify ni employer yan. Hindi pwedeng nebulous yan o hinugot lang sa hangin yung mga basis ng damages niya. Dapat merong proof, merong patunay. Okay, ikot lang tayo dito guys. Babalik na tayo doon sa ating pinanggalingan. Ikot lang ako dito, tapos babalik na ng Rockwell. Then back to my parking na. Okay, so may dadalawin lang muna tayo dito. Okay, so guys, yun lang ano natin, dinidiscuss natin. Dito na ako sa parking, bumalik na ako. And again, thank you for watching and I hope to see you in my next videos. God bless.